Video po natin for today ay kung paano po magpalit ng ignition switch sa mga underbone na motor tulad ng mga wave style, mapa-branded man po or China. So kung mayroon po kayong problema dito, yan, manood na po kayo para malaman nyo po kung paano po siya palitan. Hindi po tayo mamili kung mamahalin na branded or either naman na mumurahin na tulad nito. Kailangan muna po natin siyang baklasin yung mga pairings niya. And then once na expose na po yan, since nandito po yung pinaka-bolt niya sa loob, ay kailangan po nating iangat itong pinaka-ulo. At para maangat po natin yan, ay kailangan po natin tanggalin itong bolt na to. Itong bolt po na to ay size 14 at size 17 po na socket o llabe ang ating kailangan. At ito po yung ating kukontrahin. At dito naman po ay ating sasaksak dito. Natanggal na po natin itong ating bolt, ay pwede na po natin hugutin pataas itong ating ulo. At tignan nyo lang po kung ano po yung mababatak sa kanya. Pwedeng wire or pwedeng mga cable. Itong sa atin is wala nang pong wire ang mababatak. Ang mababatak lang po ay yung kanyang throttle cable, which is tinanggal na po muna natin. At itong kanyang speedometer cable, which is tinanggal na rin po natin. Kaya ito, pwede na po natin itong iangat na unti-unti. Ayan o. Ayan, pwede nyo muna hong siyang i-line na pag ganun. Ayan, tulad po na nakikita nyo sa mga shop. Ayan. Ito po yung ating pakay, yung 2 bolt po na to, dahil ito po yung nag-hold sa ating ignition switch. At hopefully po matanggal po natin siya gamit tong ating screwdriver sa pamagitan lang po ng pag-switch sa kanyang ganun. Dahil once na hindi po umubra to, ay no choice po tayo. Kailangan po natin tanggalin ito. At sa pagtatanggal naman po nito, kailangan lang po natin itong i-unscrew. Ito, yung pinaka-lock niya na to. At saka po natin mahuhugot itong ating T-post. So, try muna po natin na ganito. Baka maluwag lang po siya. Parang kumalaw. So, sorte ho tayo. Nakaisa po tayo na maluwag. Then, try naman ho natin dito sa baba. Yan. Yun. Parang maluwag. So, hopefully, dire-diretso na ho to. Yun. Bas, napakadali lang. Hindi na po tayo pahirapan. Then, once natanggal na po natin yan, ay pwede na ho nating hugutin itong kanyang socket. At mahuhugot na po natin itong ating ignition switch. Yun. At ito pa. So, ito po yung ating sirang ignition switch. At ito po yung ating bili. At tignan natin kung halos kaparehas na kaparehas po sa dalawa. Isa nga pala mga pare ko, pag namili po pala tayo, ay kailangan po may partner yan. So itong partner naman po niya, ito naman po yung switch sa ating seat lock. Ayan, kailangan nyo rin po siyang palitan dahil hindi nyo po mabubuksan yung inyong seat lock gamit po itong susi na to. At mamaya po ay papalitan din po natin to. Then ito na po siya. So dito makikita nyo, magkaiba po yung kanyang socket. Ano. Ang gagawin po natin dito ay paglilipat-lipatin po natin at gagayahin po natin itong sa original dahil kukunin po natin to dahil hindi po kakasya to doon sa ating motor. Unahin muna po natin yung kanyang positive at negative at kung makikita natin yung kanyang socket mukhang magkasaysayo. So try nating ilipat muna tong terminal nito dito sa socket na original. Sa paglilipat naman kailangan po natin ng panundot dahil susundutin po natin dito yan. Ito, kasi may lock yan eh. So try muna po natin. Ito muna tayo yung kulay pula. Then pag nasundot nyo na po yun ay mahuhugot nyo na po yan. At ang sinasabi po natin lock, ayan o, ay ito po yun o. Kaya once na sinundot po natin pa ganun, yan, mapipiga po yung kanyang lock at hindi na po siya hahalang dito sa ating socket at mahuhugot na natin. And then bago natin ikabit siya is kailangan muna po natin siyang iangat ulit para magkaroon po siya ng lock at kumapit. Then dito naman po sa isa is ito po yung ating kulay pula. And then saka po natin gaganon din po yung ating gagawin. And then once na nahugot na po is ayun, mahuhugot na ho natin yan. Ayaw pa, saba. Yun. And then saka ho natin ililipat ngayon dito. Since na inakat na po natin itong ating lock, ay maisasaksak na po natin siyang pag ganon. Yun, kumapit. Kaya hindi na po siya nababatak. Then sunod na po natin itong kulay itim o yung live wire.
Then pag nakarinig po ng click, yan, nakalock na ho yan. Then sunod natin yung kanyang negative o yung green. So sa green, medyo malabo ho tayo dahil yung green ho natin ay ayun, malito siya. So ganun din pala mga pare ko sa pagkano rin, ganun din ho. Isasaksak nyo lang ho ganun at mawawala na po yung kanyang lock at mahuhugot nyo na. So sa green, malabo po tayo, kaya malamang po sa alamang ay magputol ho tayo. Dahil lipat muna tayo dito sa iba, black and white. So saksakan ho natin ulit yun, then hugutin ho natin tong yun, black and white. Then dito sa ano yan, ito sa dulo. Then ganun din ho yung ating gagawin. Sundutin ho natin to. Then mahuhugot na ho natin tong black and white color at saka po natin ngayon ililipat ito. Oops, baka makalimutan ho natin, iangat ho pala natin yung kanyang lock. And pag nakaangat na ho, ay saka ho natin siya isasok ng maganto. Yun, nagkaroon na ho siya ng click sound. Then sunod na ho natin tong ito, yung dalawang block. So dito wala naman tayong masyadong ano, dahil kung makikita nyo ay nakaano lang ho yan, so nakadugtong lang ho yan, kaya pwede na ho natin siyang ipalit na lang dito nang wala namang masyadong orientation. Yun, may sounds na tick. Yan sa ba? Yun. So hindi na mahuhugot to. Na po yung ating ignition switch at ang ginawa po natin sa ground ay pinutulan lang po natin at saka po natin siya pinagdugtong at nilagyan lang po natin siya ng syncable tube. At ito, pwede na po natin ito ikabit sa ating motor at sa pagkakabit naman po ay reverse lang din po ng ating pagtatanggal. Tapos na mga pare ko at wala na pong kapalag-palag itong ating manubela at pwede na po natin itong testingin. Yun o. So test na natin yung mga ilaw nya. So itong ating signal light working naman po, yung ating busina working din po, yung ating headlight yun working din po. So overall working po itong ating ginawa. So patayin na po natin, tingnan po natin, baka hindi po mamatay. So yun, namatay mga pare ko. And lastly ay testingin po natin yung kanyang lock. Yun mga pare, positive, gumagana po yung kanyang lock. So okay na po tayo rito. Then sunod naman po natin yung ating seat lock. Dito naman po ay kailangan po natin mabaklas lahat ng panlikuran natin upang ma-access po natin yung pinakalock niya. So ito po yon. Ang trabaho po nito ay kinukwit niya po to. Ayan, nakalock po yan. Pag kinuwit niya pong pataas na gano'n, ayun, ma-unlock na po itong ating upuan. So since na wala na po tayong susi nito, ay kailangan na po natin palitan to dahil yung susi po natin sa ating ignition switch ay hindi naman uubra po dito. So sa pagtatanggal naman po ay kailangan lang po natin dito ng flat screwdriver at suwitin po natin itong pinaka lock niya pataas. And then ito po yon. And then dito po ay saka na po natin ihanap ng pwesto to dahil kailangan na po natin siyang mailabas. Yun. Then ito po yung ating papalitan. Kung paano po natin binaklas itong luma ay ganun din po yung pagkakabit natin sa bago. Kumbaga reverse lang po. Ilapat lang po natin yung seal at ito, pwede na po natin ilagay itong ating lock. Tapos na mga pare ko at pwede na po natin siyang testingin at tingnan natin kung iikot. Hawakan nyo po ito mabuti itong ilalim at saka pwede na po natin siyang testingin. Mga pare ko, isa pa. So yan, tapos na po at pwede na po natin ibalik lahat ng tinanggal natin dito.
So ayan mga pare ko at ganyan-ganyan lang po kadali magpalit ng ating ignition switch at seat lock ng mga underbone. At sigurado po ko na kayang-kaya nyo pong gawin to.